Okay, so kababasa ko lang po dito po sa FB o sa YouTube ko sa YouTube ko po na napanood na lumindol daw po sa Argentina at sa Chile at I think nasa 7.2 or something at may banta raw po ng tsunami, no. Ngayon, someone asked me, ito raw ba ay sign na malapit nang dumating ang Lord? Sign ng rapture, sabi nila. Well, ang rapture po, wala po siyang senyales. Wala po siyang sign. Okay? Dahil ang rapture ay hindi po prophecy. Ang rapture ay revelation, okay? Kay Paul ni Jesus. Exclusive for the Gentiles and the church. Hindi po yan sa Israel. Kaya ang prophecy ay sa Israel. Pero itong mostly sa rapture, all that, ito po ay prophecy, ito po ay revelation. Revelation, special revelation to Paul, since Paul is the apostle to the Gentiles. He was the apostle to the Gentiles rather. And yes. So, kitang-kita ko po talaga yung mga nangyayari. So, connected ba? Well, wala pong kinalaman yan. Yung mga lindol na yan and all that. Kung magra-rapture o hindi. Basta ang alam lang natin, ipag-pray po natin yung mga tao na nasalanta dahil hindi po maganda na may mga nangyayari ganyan at hindi po yung kalooban ng Lord. At natutuwa po ako dito po sa YouTube, yung UNTV, ang ganda po ng channel niya, supportahan nyo dahil merong mga earthquake drills o mga earthquake topics na pre-present po sila para tayo po ay makapaghanda at makapag-prepare. Okay? Pero ako naniniwala ko yung big one, para sa akin na nireveal lang ni Lord, hindi natin mararanasan yan kasi ira-rapture na po tayo. Okay? At mangyayari po ang the big one pag wala na po tayo rito, pag na-rapture na po tayo. Gusto ko tong ito. Anong tawag dito? Itong filter na ito. Mas gusto ko yan. Di ba? Okay. So, ang lindol po sa Argentina at Chile na may banta ng tsunami, sabi nga nila, wala pong kinalaman yan sa rapture. Okay? End time sign, gano'n? I don't think so. Dahil matagal na pong nagkakaroon ng mga lindol, matagal na pong nagkakaroon ng mga kung ano-ano, pero mas intense lang po ngayon. Okay? Dahil ang rapture po, wala po siya talagang, you cannot have any signs before that. Okay? Dahil ang rapture po, revelation. Pero ang meron pong senyales, ang meron pong sign, ay ang second coming ni Lord Jesus. Dahil ano ba yung sign ng second coming ni Jesus? Antichrist, false prophet, tribulation, great tribulation, yung paglapastangan sa templo. Alam niyo, pag na-rapture na po tayo rito, sunod-sunod na po yung mga pangyayaring magaganap na yan. Tuloy-tuloy na po yan. Yan ang programa ng Diyos. Kaya yan po ay mangyayari sa lalong madaling panahon kapag ka nangyari na po yung rapture. Ibig sabihin po niyan, hindi na po natin mararanasan yung tribulation, yung antikristo, false prophet, yung paglapastangan sa templo na walang pangalawa. We will never ever experience that, my dear friends and brothers and sisters in the Lord Jesus. Dahil ni-rapture na po tayo ng Lord. Dahil mahal niya tayo. That's a simple reminder of His great love towards His children, His believers. Tayo po yun ang church, no? Yan. So, gusto ko po sabihin po sa inyo, basta everyday masaya tayo. Alam natin, meron tayong Diyos at ang Diyos ay tatay natin. Okay? Ang Diyos ay ating Ama na nagmamahal po sa atin. Mahal niya tayo. Jesus loves us very much. Yan ang dapat natin ipapatid sa mga sarili natin. Lalo na kung nalilimutan natin ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Overwhelmed ka sa problema, overwhelmed ka sa kung ano-ano, pas madadagdagan pa ng takot mo, nakikita mo sa Facebook, dito sa YouTube, mga lindol, mga sakuna. Well, sa lahat po ng yan, si Jesus po ang ating kasama.
protected tayo. Ang mga believers po protected ng Lord Jesus. Kaya yan po ang something that we really need to kasangkin sa ating pong mga puso. Dahil sa ating pong mga damdamin, sa ating pong mga puso. Okay. Tayo po ay mga minamahal. Hindi po tayo mga anak sa labas. Lihitimo tayong anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos. Yan po ang buong katotohanan ng Biblia. At sa Biblia lang po tayo. Okay? Ngayon, sa nangyayari naman dito, conclave po, they're doing sa kasalukuyan the conclave. May nagsasabi po kasi na yung susunod po na magiging pope, it's not a pope at all. Okay? Medyo nakakalito kasi sabi nung iba, yung lilitaw na susunod kay Pope Francis ay katawagin Peter the Roman. Wherein, yung iba naman nagpaliwanag na si Francis daw yung Peter the Roman, although hindi hayag, nakatago sa kanya mga pangalan. Saan ba siya pinanganak? Alam niyo si Pope Francis pala, no? Bagamat alam natin taga-Argentina, pero ang kanyang mga magulang ay Italiano. So, that makes him a Roman. At yung pangalan niya, Giovanni Petro. So, meron pong Pedro, no? So, pwedeng siya rin po si Peter the Roman. Pero, kasi kung titingnan mo yung Malaki prophecy talaga, tatawagin Peter the Roman ang derechahan yung susunod. Okay? May kinalaman ba yun? It makes sense. Pero again, sa Bible lang po tayo. Sa Biblia lang po tayo. Ang mga yan po, prophecy po talaga yan. Kasi Malaki prophecy yan eh. Okay? At ang nakalagay po sa Revelation ay prophecy. So, we're waiting for that. Hindi ko lang po alam kung gaano katagal itong conclave. Pero inilagay na raw po yung sa chimney. Yung parang uusok. Then pag umusok, malalaman natin kung may bago ng Papa sa Roma. Okay? Sabi nila si Luis Tagle, sana nga makuha si Tagle para may Filipino Pope tayo, no? At, pero ang sabi nila, ang pinaka-contender yung Black. Yung isa siyang taga-Ghana. Okay, yung ano siya, the first Black Pope kung sakali, pero malakas daw po siya. Kaya ako nakikita ko na po siya po talagang susunod, no? So, tignan po natin, ang mga pangyayari pong ito ngayon, alam nyo, never in the history of mankind na ganito ka-intense ang mga pangyayari. Kaabang-abang talaga. Ano ang susunod? Talagang inaabangan at gusto nang makita ng mga tao ang resulta. Okay? Malapit na po talaga. Malapit na mag-rapture. Nakikita ko na po dahil, alam niyo, the Antichrist will never, ever come out. He will never comes out of the way while we are still here. Actually, we believers are the restraining force kung bakit hindi pa po siya. Yes, hindi pa po siya lalabas. Okay? Lalabas po ang Antichrist kapag wala na po tayo dito. Dahil oo nga naman, napakadali niyang malilin lang ang mundo dahil wala naman pong mag-guide, walang magre-remind sa mga tao kung ano yung nakasaad sa Biblia. Sapagkat yung mga maiiwan po rito ay mga walang alam sa Biblia. Sabi nga nung isang pastor, mangmang sa Biblia, yung mga maiiwan. Yan ang kahirap sa kamangmangan ng walang kaalaman. Okay? So, iba talaga ang nag-aaral ng Bible. Ito ang ating buhay. Dapat ang Bible, binabasa natin lagi. Sapagkat yan ang salita ng Panginoong Jesus. Ang Diyos na nagkatawang tao upang ipahayag sa atin ang kanyang pag-ibig at pagmamahal na walang katulad. Marami pong nangyayari, inaabangan ng conclave, yung bang susunod daw si Peter the Roman, o pwede rin Peter the Roman na si Pope Francis, sabi nila, whatever. Importante, alam natin na tayo ay mga anak ng Diyos at minamahal niya tayo. Patuloy na pinoprotektahan at patuloy na iingatan. He will never leave us nor forsake us. Dahil yan ang nakasaad sa kanyang salita, ang Bible. Okay? Kaya dapat basa-basa ka. Okay? Jesus is so mahal niya tayo. Mahal na mahal tayo ni Jesus. At patuloy niya tayo iingatan.
hanggang hindi nagraradyo.